Hindi ko inaasahan, ikaw pala ang tunay na anak ng pinakamayaman sa lungsod, si Luzenbang. Kung sinabi mo agad, matagal na akong sumama sa'yo. Nayon ko lang din naman. Pero ang galing mo pa rin sa pag-aaral. Nagbakasakripisyo ka, tinanggihan ang alok ng universidad sa Maynila para sumama sa probinsya. Ang bait mo naman, sobrang Ano ka ba, matagal na kitang gusto, kahit hindi ka anak ng pinakamayaman. Magiging girlfriend mo pa rin ako. si Suchien, on campus beauty ko. Kayo niyan, ang bilis umusad ng relasyon nyo. Para, lahat tayo sama-sama sa probinsya. Nag-aral ng kolehiyo. Hindi nyo kailangang magmadali. Umupo kayong dalawa. Kami naman ay matinong tao. Matinong tao? Hindi ba kami matino? How are you? Tatay mo na ang pinakamayaman sa buong syudad. Bakit tayo nasa economy class? Mag first class tayo. Tama, akatagpo ng tatay ko, pero binigyan ako ng card na may 1,000,000. Sabi niya, gastusin kung gusto. Kamusta? Gino, kamusta? May maitutulong ba sa inyo? Pakitulungan mo akong mag-upgrade. Upgrade ba? Upgrade nagkakahalaga ng 1,270. Kung 4,200 kabu. Swipe. Transaksyon na bigo. Kulang ang balance. Pasensya na po, Gino. Kulang ang balance. Hindi pwede. Ang papa ko nagpadala ng ₱1,000,000 sa akin. Paano ako mawa? Baka sira ang credit card machine ng flight attendant. Tatay mo pinakamayaman sa syudad. Paano naman mangyayaring wala kang 4,000? Take AKO. Anak, malapit ka na ba sa bayan? Ew. Nalugi na ang kumpanya ng Lugru. Dapat frozen na rin ang card mo. Huwag matakot, daang bilyon ang utang natin. Ilang dang bilyon lang naman. Hintayin lang natin ng konti. Sasama kita agad, tay. Anong nangyari? Arang nalugi na si papa. Ano? Nalugi na SI papa mo? Mukhang nalugi na si papa. Pero ilang bilyon lang naman ang utang naya. Huwag kang magalit, kiyan. Mapo ka muna. Aoyu, baka kaya ng pea ni papayan. Huwag ka masyadong mag-alala. Sir, Mag-upgrade ka pa, Benjisi? Ew. Taas. ang bayad sa pag-upgrade, ako na bahala. Hindi yara maganda. Walang problema, iho. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. ₱500,000. Saan ako kukuha ng ganitong pera? Ito'y ginawa ni Kuya para sa'yo, sa Langit Lending. Naloko, mo, AKO, na mag-loan online. Sir, anong sinasabi niyo sa sarili niyo? Malapit na mag-kick off ang eoplano natin. Pakiupo muna kayo. Pasensya na. IHO. Simula ng pamahalaan ng tatay mo ang kumpanya, buong puso siyang tumulong sa kawanggawa, maraming kabutihan ang naipon niya. Kaya napagkalooban ka ng heavenly loan na ito. Simula ngayon, sa loob ng isang araw, gaano man kalaki ang gastusin mo, ibabalik ito ng 100 na beses. Bilang pagbibigay pugay sa mabuting gawa ng tatay mo. 50,000 ito. Pwede mo makuha ang 100 na beses na balik nito. Magandang araw, akiayos na po ang aming pag-upgrade ng upuan. Matagumpay ang pagbabayad ng 4,200. Nakakuha ka ng 100 na beses na gantimpala. 420,000. 420,000 piso. Totoo bang 100 na beses ang balik nito? Gino, apos na ang upgrade ninyo. Sumunod kayo sa first class. Kiyan, na-upgrade ang upuan. But nag-upgrade ang ticket ang 4,000. Bankrupt ka na. Nagsasawa ka magpanggap? Sinasabi ko sa'yo, Luhaoyu, pagkatapos natin bumaba ng eroplano, break na tayo. Miss, pakidala ako sa first class. Sukian, anong ibig mong sabihin? Niligawan mo si Haoyu dahil sa yaman ng katay niya. Ngayong bangkrut na sila, gusto mo nang makipaghiwalay? Kanina, Mangaku kapea na wala siyang pera. Gusto mo pa rin siya maging boyfriend. So sa pera ka lang talaga interesado, no? Sino bang habalang sa pera? AKO na. Biglang nawala yung nararamdaman ko sa kanya. Paul B.A., tabi ka diyan, kailangan ko pang pumunta sa first class. Wait lang. Sino nagsabing maaari kang pumunta sa first class? Luhaoyu, anong ibig mong sabihin? Ikaw mismo nagsabi kanina na yaw-pred mo ako. Iya-upgrade ko yung girlfriend ko. Ngayon, hindi ka na girlfriend ko, kaya bakit iya-upgrade ang set mo?
Ikaw. Miss Flight Attendant, kung okay lang sa'yo, yung na-upgrade kong extra set, para sa'yo na lang. Makakatulong para maayos mo kaming masikas. Hindi ikaw. Dito po kayo tatlo. Sish po. Lu Haoyu, manloloko ka. Presidente ng grupo, presidente ng Lin Group. Ma, sinabi ko na hindi ako tutol sa pagpapakasal muli. Kahit nalugi siya, mabuting tao pa rin siya. Magpakasal ka na. Sa Gina, hindi ko nasasabihin pa. Magkaulapak kayo lang. Ma, bakit tumatawag ka pa rin tungkol sa ikalawang kasal? Kahit tutol ang mga kapatid ko, wala akong magagawa. Hindi ba't gumastos na mahigit 1,000 para mag first class? Wala pa rin, mahirap pa rin. Su Qian, 3 dekada sa silangan at kanluran. Huwag maliitin ang batang mahirap. Pagkababa ko ng eroplano, nag-check agad ako. Ang matagal mo nang nawawalang ama, may utang na ilang daang milyon. Lahat ng bahay at kotse nabenta na. Kahit bigyan pa kayo na 100 taon, hindi na makakabangon ang pamilya nyo. Anak, Dumating na si Papa para sundo. Papa. Itay, hindi ba bankrupt ka na? Ano ka nakakabili ng ganitong ko? Hindi mo pa rin nahahalata. Sigurado akong niloloko ka ni Itay. Hindi talaga siya bankrupt. Kung hindi, paano siya makakapagdala ng mamahaling sasakyan pa sunduin ka? Bara, ayaw mo ba? Na si Itay ay may ganitong kagandang sasakyan. Hindi. Nako. So, hindi pala bankrupt ang tatay ni Lu Haoyu. Kaya pala na-miss ko ang perfect na mapapangasawa. Haoyu. Yung sinabi kong break tayo sa eroplano dati. Bro lang yun. Pyro lang? Ano ko naman malalaman na nabibiro ka? Toto, bro lang yun. Nandahil lang ba sa upgrade ng pwesto? Kahit hindi ka nagbayad. Ako mismo ang mag-upgrade para sa'yo. Kasi na gusto kita bilang tao. Patawad, okay ba? Tabi, Tito, tingnan anyo siya. Para sa kanya, tinalikuran ko ang magandang paaralan sa kabisera. Sumama ako sa kanya para mag-aral sa probinsya, pero siya, How are you? Hindi tama ginawa mo. AKO. Ang dalaga, marami siyang isinakripisyo para sa'yo. Paano mo siya di pinapahalagahan? Ineng, kung ganito mo kagusto ang anak ko, si Kuya na ang bahala para sa inyo. Sakay tayo sa kotse. Ibabalik ko ito pagkatapos. anong sinabi mo? Isauli mo ang sasakyan, hindi ito sayo. Hindi ba bankrupt na ako? Paano pa ako may ganitong kotse? Sayang lang ang oras kayo. Lu Haoyu, hiwalay na tayo. Hindi naman ganito. Tatay, ayaan mo na siya. Babaeng materyosa. Ayoko sa ganitong babae. Ayaw magpursige. Umaasa sa mayaman na lalaki para sustentuhan siya. Saigina, tama na tungkol yan. Hindi sa'yo ang kots. Bankrupt ka na. Saan galing ang kots? Nasira na talaga to. Pagkasira, Papa nagsikap, tumayo sa sariling paa at napalapit sa mayamang babae. Kotse na to. Regalo ng mayamang babae. Nakakahanga talaga. Parang hindi tumatanda si Papa. So sa huli, pagkatapos ng pagkasira, umaasa ka na lang sa mga babae. Anong sinasabi mo? Anong ibig sabihin ng umaasa sa mga babae? Kuya Jinbang, gusto MOBA ang katsi na regalo kayo? Kung hindi mo gusto, kapalitan ko. Haitang, sinabi ko sa'yo, pupuntahan ko ang anak ko, huwag mo akong istorbohin, okay? Hindi ko iniisip tanggapin ang kotse. Dumating ako dito para kunin ang anak ko. Ayokong magmukhang kawawa sa iba.
Kung hindi, di ko ida-drive ang kotse. Kuya Jinbang, galit ka ba dahil asa anakeo kaya ayaw mo na tayong Maxima? Sa bahay namin, ako at panganay ko ang nasusunod. Yung ibang mga anak, Sige na, tama na. Kahit hindi tumutol ang mga anak mo, hindi rin tayo pwede. Tama na, di ko nasasabihin. Kasama ko anak baby na. Tiyo. Hindi lang ito basta umaasa sa iba. Ito ang umaasa pero kayo. Tiyo, paano mo ito nagagawa? Turuan mo ako. Tama na, anong pinagsasasabi mo? Te, seryoso ka bang mag-asawang muli? Anong ikakasal? Siya ang una kong pag-ibig. Hindi ba't lugi si Itay? Ako at siya, magkaibang level kami. Matanda, may 1,000,000 sa card. Layuan mo ang nanay. Ikaf nan gana lugi, tapos gusto Montag pang azaran si nanay. Ang kapal din ng mukha mo. Nandito kami para kunin ang kotse namin. At para paalalahanan ka na habang andito kami, huwag mo nang balakin na pakasalan si nanay. Parang, Siya yata yung tatlong bata. Mukhang nilalait na nila si Tito sa harap ng maraming tao. Sobra na yun pa sa akin. matagal kong sinabi. Hindi ko Inalok ang nanay nyo. nanay nyo ang laging nag-aaya. Huwag magpanggap. Kung di mo niligawan si mama, bibigyan ka ba niya ng magandang sasakyan? Nagirap ka na, tapos gusto Montag pang kalatkaran si mama. Panggarap Montag yun. Sasabihin ko, ang yaman ng pamilya namin ay pag-ari ng Etko, si Linyo mo. Ang sikat na businesswoman sa probinsya, hindi siya papayag na magsama kayo kay mama namin. Magbigay ka na ng pera, umalis ka na. Ito ba ang anak mong iniwan mo sa probinsya? Mukhang nangongolekta lang ng basura. Narinig ko may 1,000,000 sa card niya. Hindi mo na kaya, DBA? Dalhin mo ang pera mo at umalis. Yang kaunting pera na yan, hindi namin kailangan. Keo. Kapatid, huwag ka nang makipag-away sa ganitong tao. Napansin, Montag? Bagsak na ang tatay mo. May karapatan ka pa bang magkunwari? Oo nga, kita ka o, kayong mag-ama, wala na kayong pera. Meron lang kayong matatag na bibig. Anong balak mo? Hindi bibig ko ang matigas. May mas matigas. Kasama ka mamayang gabi sa Ikaw ay bastos. Ete, ano ang sinabi niya sa iyo? Bahala na, tamad akong makipagtalo sa'yo. Basta, hindi papayag ang ate ko sa bagay ng tatay mo at nanay ko. Kapatid, dalhin mo ang kotse natin pabalik, alis na tayo. Miss San ka punta? Sakay ka sa kots ko, ihahatid kita. Siege. Ana, Tweet. May prinsipyo. sinabi mo ang mga salitang iyon. Medyo sumobra nga. Pera lang naman yun. Si Itay hindi na naaapektuhan doon. Itay. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita na makabalik sa tuktok ng negosyo. Pagdating ng araw, akasalan mo sila at ang nanay ng tatlo. Gusto ko, pero may utang ako. Pakabilyon. Tama na. Huwag na natin pag-usapan. Etong ma'am, hindi ko kayang bilhin para sa'yo. Doon sa kabila, may mga bike sharing. Kuha na lang tayo tig-isa. Ang pera ko sa Haven Loan ay pwedeng bumalik ng 100 beses. Pero isang araw ang palugi. Kailangan kong gamitin ang araw na to para mag-ipon ng kayamanan. Te, bibili ako ng bagay sa kaibigan. Bibili. Ew, May konting pera dito sa bulsa. di na te. May naipon naman ako sa probinsya. Umalis na. Umalis na. Ang ganda ng sasakyan na to. Tatlong yon, mukhang mahirap. Huwag na asikasuhin. Hindi pwede. Basta pumasok ang kliyente, kailangan natin silang seryosong intindihin. Tu y as lu. Dit tout provincianillo. Bankrupt natatemo. Itong mga sasakyan na to, nasa 50 hanggang 60,000. Pag nalagyan, abot ng 70. Oo. Bili. Tingnan natin kuha ng litrato. Sige, Atlong Ginoo, anong sasakyan ang tinitingnan ninyo? Pwede namin kayong ayusan ng libreng test drive. Ito.
Serioso ka ba? How you? Kahit ibenta mo kami, di mo mabibili itong kotse. Una, nakalimutan kayo kayong dalawa. Hindi, bigyan sila ng tag-iisa. Bilisan nyo, nagmamadali kami. Nakalimutan ko kayo, bigyan sila ng tag-iisang sasakyan. Bilisan nyo, nagmamadali kami. Ano ba ang drama niyo dito? Isa-isa kayo bibili. Akala niyo palengke, tu? Ipaano kung kaya ko naman bumili? Kung kaya mo bumili, papayag akong lumuhod at tawagin kang lolo. Sige, Ganito na lang. Eto na. bibilhin ko, pirmahan na lang ang kontrata. Sir, mukhang hindi mo pa alam ang lahat tungkol sa sasakyang ito. Pwede ka bang ipaliwanag? Porsche po ito. Bagay sa akin, tung walang kambyo. Sir, dito po kayo. Anong arte yan? Sir, itong kotse, kasama na ang tax, insurance, at iba pang mga bayarin, kabuwang presyo ay 78,900 piso. Oh, baka gusto nayo mag-swipe car na lang? Sis po, sir. Ang galing kunwari totoo. Tagumpay ang pagbili. Ang cashback na 7,089 piso. Pumasok na ito sa account. Bigla pong dumating. Malapit na sa isang maliit na target. Nalala kayo, sabi mo, kung mababili kayo, ano na yulad on tawag mo sa akin? Lolo, naku naman, nakbibiro lang ako kanina. Nak-order ka ng kotse sa kanya. Kunin mo na sa akin ang natitirang. Hindi na, wala akong apong kasing interesadong tulad mo. Yung dalawang natitirang kots, hayaan mo silang pumili. Ako ang magbabayad. Totuba, ama? How are you? Mula ngayon, ikaw na ang aking amang... Saish, pumili na kayong dalawa ng sasakyan. Lalabas muna ako at balik ko akin na ang bayarin. Card. Gino lang. Malakas ang tagas ng langis ng Wala nang oras para ipay. Tumawag ako ng sasakyan, walang tumanggap ng booking. Stock market. Mukhang hindi naabot, pero hindi pwede. Ang conference na to ay mahalaga para sa kalikasan ng Link Group. Kailangan nating pumunta. Pasensya na. Pakiahatid kami sa stock market exchange. Ikaw. Kakakita natin sa eroplano. Sabi mo pupunta ka sa stock market. Magkasabay tayo. Salma, tara na. Kung saan mabilis gastusin ang pera, isa sa ospital, isa sa stock market. Sa ospital, ayoko na bumalik roon. Diretso na lang ako sa stock market para gumastos. Balik naman ng daang beses. Boss Len. Teka, ginagawa rito. Masyado kasing mabilis ang pag-angat ng kumpanya ko at tinamaan ang interes na ibang matagal ng kumpanya. Gayon, mahigit 10 kumpanya ang nagsanib para labanan ang kumpanya. Tignan mo, bumagsak ang presyo ng stocks ng kumpanya ko sa 18 piso kada share. Kung pababayaan, magiging katulad ng ibang pinakamayaman. Magpa-bankrupt. Ganito naubos ang kayamanan ng tatay ko noon. Anong dapat gawin sa ganitong sitwasyon? Kasalukuyang kailangan ng kumpanya ng pondo, 70 bilyon ang kulang. Kaya hikayatin ang stockholders na mag-donate. Subukan nating itaas ulit ang stock price. Wala ng oras, alis na tayo. Hello, bigyan ang Link Group ng 77. Oo, sige. Sige, noted. Nagastos ang 70 milyon, natanggap ang 7 bilyong cashback. Ang bilis talaga kumita ng pera. O paano akong ginagawa? Paano magbibigay sa akin ng 70 milyon? Magandang araw. Ito ang resibo ng 70. Invest niyo sa Lin Group. Paki Empok. Salma, pakiusap, magdagdag ka pa ng 7 bilyong investment para sa Link Group.
Sige po, sir. Bakit mo ininvest sa akin ng sobrang laki? 7 bilyon yan. Wala lang, maraming pera. Gusto kitang tulungan. Sir, ito ang resibo. Piki-ingatan. Konsumo, 70 bilyong piso. Ang cashback na 700 bilyong piso ay nasa account. Ang ganda, bigla akong kumita ng 700 bilyong piso. Pero ang dami ng pera na ito. Saan ko kaya ito ilalagay? Tulungan AKO, bukas ng account para sa puhunan sa stock market. 700 bilyong piso ay abot, ilagay sa account. Oo. May pag-asa na si MR Wang. May nagbukas ng account na may 700 bilyong piso para sa Wang Group Chairman's Fund. Lahat ng ari-arian ninyo ay masisiguro ang Ano? Totoo ba ang sinasabi mo? Biglang nagbukas ng account na may 700 bilyong piso. Anong klaseng tao to? Sa account, lumalabas na isang batang lalaki na ang pangalan ay Lu Haoyu. Ano? To? Ito ang malaking tagapagligtas ko. Bilis, gawin lahat ng paraan para makontak ang malaking tagapagligtas na to. Gusto kong bigyan siya ng malaking regalo. Yumo, Yung kapatid mong lalaki, hindi tama ugali nila. Pumunta sila sa airport para kunin kotse na binigay ko. turuan sila maayos. Takot lang sila sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ang kasal mo, hindi ko hahadlangan. Ang problema sa kumpanya ko. Ngayon na, magpapaparty ako para magpasalamat. Isama mo si stepdad. Bibigyan ko kayo ng blessing sa harap ng lahat. Ayos yan. Talagang doble ang saya natin. Salamat sa tulong, natapos ang problema. Magpapaparty ako. Sana makapunta ka. Pwede rin kitang ipakilala sa pamilya ko. Ayos ba yun? Siyempre, okay lang. Ang galing, may pera na ako. Hindi na nila mamaliitin si tatay kahit second marriage siya. Pwede na siyang magbakasal kahit kanino. Andito na tayo. Saje, pumunta ka sa party ng tagumpay. Babalik ako sa opisina para tapusin ang trabaho. Sige. Bakit ba ang kulit mo? Sinabi na ng mga anak mo, natutol sila sa atin. Hindi naman sila ang magdedesisyon. Sabi ng panganay kong anak, ngayong araw daw magpapropose tayo dito. Awayan, 20 taon na ang lumipas, pero nasa kamay ko ka pa rin. Tama na. Nasa edad na tayo. Bakit ba kailangan pang maging sobrang cheesy? Matandang lalaki. Ikaw talaga, wala kang hiya. Ang ate ko nagdiriwang ng tagumpay, tapos ikaw na tagalabas, ang lakas ng loob pumunta. Akala ko sino, yun pala, bankrupt na, nanghihiram ng quotes para magyabang, taong halang. Dito, hindi ito lugar para sa isang taong bankrupt tulad mo. Alam mo ba kung anong klaseng lugar ito? Ang ate ko naglaan ng halos bilyong puhunan para sa tagumpay na ito. Bagay kabi at talaga. Ang ate ko ang pinakaprominenteng babaeng negosyante sa buong bansa, ang kanyang estado. Kahit gustuhin umangat, hindi kayang maabot. Ayoko pumunta rito ngayon, pero ang nanay nyo ang nagpilit. Pilit akong dinala dito. Ma, ziyan ginalugi na, bakit niyo PA hinahabol-habol? Nga ma, nakakahiya kay Etu. Tumigil, suwail na anak. Ngayon sasabihin ko na sa inyo. Ang nanay nyo ako. Sila lang ang gusto kong pakasalan. Mahal kayo. Bukod sa naluging matanda, ang hampas lupang anak niya. Zumama PA pala. Ikaw bata, masquerable ka pa sa tariemo, lakas loob mong pumunta dito. Anak, anong ginagawa mo dito? Lugar ito para sa mga elet lang. Umalis. Ha, SI-Lin UMO ang nag-request na pumunta AKO dito. Kung di naya hininji, di kayo nasa naaksayan ang oras kayo. Lu Haoyu. Baliw ka na ba mula nung iniwan kita? Pinapangarap mo pa na ang iskin na si ay hihingi sa'yo. Ang ed ko ay isang sikat na ice queen si sa buong bansa. Hihinji siya SAO? Napakawalang hiya mo talaga. Isang hamak na bata mula sa kabukiran. At iniisip mo pang makilala ang etko na mataas ang estado, ang queen ng negosyo. Mukhang talagang mag-ama kayo, sobrang kapal ng mukha ninyo. Hindi AKO. Anak,
Huwag tayong magyabang. Kung hindi pa nalugi si Papa, saka mo pwedeng, anong klaseng tao si Linyu mo? Hindi ko pa siya nakita. Paano mo siya makikita? Apa, hindi ako nagyayaba. Si Linyu mo, shumike na siya sa Katsukeyo. Wala namang iniwang kotse sa'yo si Papa. Tinutukoy ba ang shared? Anong shared bike? Kasya ba ang dalawang tao? Te, kakabili ko lang ng bagong Porsche. Kumikita na ako. Te, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, walang sinuman ang pwedeng magmaliit sa'yo. Anak. Mahirap tayo o nalugi, tatanggapin natin. Pero huwag tayong nagyayabang. Sige na. Pupuntahan ko na si Linyu mo. Aalis na. Huwag kang magyabang. Kailangan ko umangat para yumaman ang anak ko. Baka lumala pa ang ilusyon niya. Ang galing mo talaga. Ba't ka nandito? Sinabi kong mauna ka sa party. Wala lang, kimana lang para makita ka. O sige. Maganda ba ako? Maganda. Ang AK, Sikat sa ganda tulad ng bulaklak. Sabihin mo enekemo, tigilan ang 8KO. Hindi ba niya alam? Ang dami nang nanliligaw sa ate ko. Hindi pa siya nakasama ng ibang lalaki sa kwarto mag-isa. Kaya na, Yung mga ambisyosong gustong umasa sa iba, umalis na kayo dito ngayon din. kung hindi ko nga nagustuhan yung lalaki, malamang walang ibang babaeng magkakagusto sa kanya. Hindi naman siguro ganon. Sabi ng anak ko, siya'y inimbitahan ng ate mo para pumunta dito. Malay mo, may namamagitan na sa kanilang dalawa ng patago. Hindi naman siguro. Gusto mong makinabang sa nanay ko, hindi mo kayang gawin yan. Any expect mong makinabang anak MOSA 8KO? Ang ate ko, kahit makita yung anak mo, siguradong hindi pa niya papansinin yan. Narinig niyo ba yon? Sa opisina. Parang may tunog doon. dumaan ako aratingnan ka. Parang tunog ng lalaki. Anong ginagawa mo? Pasok mo yung kamay mo. Bakit ang et ko, may boses lalaki sa opisina? Paring tunagan ay luhaw yan ah. Ana. Anak, Luhaw bakit pagkatapos mo lang makipaghiwalay sa akin, nandito ka kaagad kasama ibang babae ng ganito? Hindi ako gising. Paano nakita si ate na walang interes sa lalaki at hambog magkasama dito sa opisina? Hindi, pagkakamali, pagkakaintindihan. Makatilikod niya, tinulungan ko siyang kamuti. Hindi mo kailangan magsindi ng papel sa libingan para manlinlang. Nakilikita, nakapating ka pa sa 8KO. Ang inapi kanaya, tingnan mo paano tatapusin ang manyak. Oh, hindi niya ako inapi. Ate, kita kong ipinasok niya ang kamay sa loob ng damit mo. Paano masasabing hindi ka inapi? Kailangan ba ipasok ang kamay sa damit para mangkamot? Sa tingin ko gusto niyang gamitin ang hoy loko, kung mangangamoy na lang. Bakit hinipo ang dalaga? Tay, hindi ako nananadya. Hindi ko siya hinipo. Siya ang nagsabing ipasok ko ang kamay. Tinatawag mo siyang Tay. Ganun. Ikaw ang anak ni Uncle Lou. Dad, hindi ko tututulan ang second marriage mo. May pera na ang anak mo. Hindi kita hahayaang maliitin ng kahit sino. Una bang, ang panganay kong anak na si Yumo, sigurado akong hindi niya tututulan ang kasal natin. Hindi. Hindi ako pumapayag na magpakasal kayo. Hindi pumapayag na magpakasal kayo. Anak, anong nangyari sa'yo? Wala ka namang lagnat, pero bakit ganito? Anak, Hindi ka sumasang-ayon. sa pag-asawa muli ni Mama, sabi mo, hindi mo tinatanggihan si Tito Zenbang kahit bankrupt siya. Bakit biglang nag-IBA ang isipin mo? Kung magpakasal si Mama kay Tito Lou, paano naman kami ni Haoyu? Hindi ba't parang magkapatid na tayo? Paano ba tayo magkakasama? Hindi pwede. Gusto kong pakasalan si Haoyu. Kailangang sumang-ayon si Mama. Hindi kayo bagay kay Tito Lou, huwag na. Anak, hindi ganyan ang sabi mo dati. Huwag mong sabihing may sumanib na kung ano sa'yo. Hi, Teng! Sabi ko na nga ba, hindi tayo bagay, di ba?
Simula, tutol ang panganay mo sa atin. Mukhang talagang wala tayong tadhana para dito. Ma tutol SI 8. 8. Galing mo. Oo nga naman, naghihirap na lalaki yan, gusto kang lokohin. Kitang-kita, masama ang balak niya, hindi bagay sa kanya, ma. Tama, ano meron siya para mag second chance, ma? Dahil matanda o hindi naliligo. Anak, ayokong umasa sa iba, pero ang nanay mo, Tumahimik ka. Sinong anak mo? Walong ako, Hindi Pui, paano ang tatay ni Lu Haoyu? hindi magpakasal kay Linhan. Tapos Lu Haoyu, baka makituloyan sila and Aileen yu mo majijing bayaw kayo yan. Kailangan kong siguraduhin magpakasal ang tatay ni Lu Haoyu kay Linhan. Eh, Sa Tinjin kayo kasi, bagay naman sina Tito Lu at Tita. Hindi kinain na tutol ka, tapos nayon sa ngayon ka. Ano bang karapatan mo? makialam sa pamilya namin. Ayaw ko ng pangalawang kasal. Lumabas kayong dalawa. Umalis na kayo. Anong problema ng babaeng to? Kakabigay ko ng 70 bilyon, tapos hinaharang niyang pakasalan ni Papa ang mama niya. Sabi kayo, Miss Lin Yumo, ikaw na nga na batang may linya, ano mo naman may tutol ang ikalawang kasal ng mga matatanda? Bankrupt na yung kumpanya ni Papa, pero magagawa kong buhayin yan. May tutugma ko rin ang sarili ko sa mama mo. wala siyang motibo sa pagbibigay ng malaking pera. Hindi ba talaga para sa akin to? Una mo. Naniniwala ako kay Kuya Zenbang, mababawi niya yung dating tagumpay niya. Hindi maaari, hindi talaga maaari. Ayoko at hindi ko papayagan na magkasama kayo. Hai Tang. Kung ayaw ng mga bata, ayoko na rin pilitin ka. Hindi na ako manggugulo pa. Alis na ako. Huwag kang umalis, Kuya Zenbang. Sandali lang, hintayin mo ako. May ibang mag-ama diyan, hindi makalusot sa soft strategy, kaya napurnada ang plano nila. Lumaki ang dibdib pero walang utak ka. Kung hindi dahil sa akin, bagsak na ang link group niyo. Ikabi griega bastos. Ay kao na. Akala hindi bagay si Papa sa mama. Ang ingat na ito, di naya maintindihan ang sinabi kayo? Ano pa nga ba? Si Papa Montag na nakbangkrop, pinapangarap pa rin na mapasok mama. Parang palaka na gustong kainin ang isang swan. Sige, kang gainin. Bigyan mo ako ng 3 araw. Sisiguraduhin kong ang tatay ko ay bagay sa nanay mo. Ang tanga naman, sobrang diretsong lalaki. Bakit hindi niya maintindihan na amdaman ko? Ate, huwag kang mag-alala. Sa klase niyang taong mahirap, hindi ko iniisip na may kakayahan siya para tulungan ang taong baon sa utang ng ilang daang milyon. Kung gusto niyang pakasalan walang chance. Ayaw kong pakasalan ng tatay niya si nanay. Gusto kayo na siya ang pakasalan kayo. Ate, anong sabi mo? Tama na. Lumabas na kayo, lahat na umalis. Kanselado ang victory party. Ite. Nazaonka? Nakakulong kami sa 45 club ng matagal. Huwag sabihin nagmalaki ka, hindi kayang bayaran ang sasakyan at tumakbo. Dinamay mo pa kaming dalawa. Pesensya, abala sa second wedding ng tatay. Nakalimutan kayo. Babalik ako agad. Ama. Sawaka nandito ka na. Ama, Aoyu. Akala kao nagbibiro ka. Hindi ko inaasahan, seryoso. Ang dami mong sinasabi. Sabihin kung gusto mo o hindi. Oh naman. Siempre gusto kao. Kung bibili ng kotse ngayon, dito pumirma. Umalis ka. Ipirma ulit para sa'yo. Salama, sir. Hindi ba ito si MR Luna bagong nalaos? Fake it? Di ka ba mabuhay ng walang suporta? Sinundan mo ako dito. Gusto mo ba humingi ng tawad sa akin? Sasabihin ko sa'yo, may bago na akong boyfriend. Si Lin Han, anak ng Ling Group, tunay na mayaman mula sa pamilya. Hindi tulad na iba diyan na isinilang na mahirap. Akala ko nakahanap na mayamang tatay. Yun pala, nalugi na si tatay. Lu Haoyu. Talagang maliit ang mundo. Sinamahan mo akong maghanap ng kotse para sa girlfriend ko. Sabi gay. Young girlfriend mo. Elza. Kaloka ka. Megan ang BA kaganda, sa gandamano lang naman. Sige, gamin mo na wala kang pay. Ikaw. Wala to. Huwag patulan ang mahihirap. Oh, mahal, gusto mo ang kotse na to? Ako ang unang nakakita nito. Nasubukan ko na itong i-drive. Bayad na lang ang shkula. Maghanap ka na lang ng iba. Ikaw, kayang bumili ng ganitong kotse.
Kayo dalawa. Dalawa sa mga aso ni Lu Haoyu. Kalimutan mo na ang laks ni bisikleta, di kayang bilhin, di ba? Talagang galing mo, Sukian. Ikaw, babae na mahilig sa mayaman. Sinasabi ko sa'yo, kung iwanan mo si Haoyuji. Siguradong pagsisihan mo yon. Ano? Ako magsisisi. Siya? Ang boyfriend kong gayon ay si Lin Xiao. Ako magsisisi. Lu Haoyu, alam ko na hindi mo matanggap ang pagkalugi mo noon. Hanggang ngayon, dala mo pa rin sa puso mo. Dati nagpapanggap kang mayaman para lang ma-upgrade sa first class. Gayon dinadala mo sina Liu Ming at Sun Tao dito sa 4S shop. Baliw ka na ba? Sino may sabi na di kayang bumili ni Haoyu? Kaninang umaga bumili siya ng sports car. Ito mismo, paiho lang. Iba lang ang kulay. Hindi ba kayo natatakot na mapilit ang dila kakapangako? Kung kaya niya talagang bilhin, kakain ako ng dumi. Tingnan mo na tong bata, naginom na. Halatang sabik na dito sa kots na to. Totoo, binili ko na. Totoo, binili ko na. Lu Haoyu. Huwag akalain madadaya mo ako gamit ang peking resibo. Maharap ka, akala mo nasa palang kabiye? Alam mo ba kung anong kotse to? Porsche, limitado ang edisyon. 2 milyon ang halaga. Tatay mo may utang na bilyon, tapos ikaw pa. Akala mo may sinasabi ka. Sasabi ko sa'yo, na yon mismo. Kung kaya mong bilhin ang kotse na to, hindi lang siya ang kakain ng dumi. Sasabay AKO, EOSBA? Kung hindi, baka magkatuluyan kayo. 2 milyon lang naman. Manager, swipe ang card. Kayong dalawa, mamaya isipin nyo kung paano kakainin to, steam o adobo. Tika lang, Kukunin ko na ang sasakyan na. magbibigay ako ng 1 milyon. Ibigay mo sa akin ang Huwag ibigay sa kanya. dagdagan ng 1 milyon. Fake it? Narinig ang dagdag na 1 milyon. Kinabahan? Hinihinala mo, 1 milyon lang ang dagdag. Ang kanin naman na. Ano, tingin mo konti pa ang 1 milyon? Una, gaano kalaking halaga ang 1 milyon? Palaging nagyayabang. Sige. Saish, dadagdagan ko rin. 1 milyon. Case. Dagdagan ko ng 3 milyon. Lu Haoyu. Dagdagan mo ulit. Okay. Sige, dagdagan kayo, 10 milyon. Gino, sigurado ba kayo dagdagan ng 10 milyon? Bakit bawal magdagdag? Siyempre pwede, mas mataas ang dagdag, mas malaki ang komisyon ko. Siya naman. CUMO, Kapatid Naya, DBA, nagdagdag ako ng 1 milyon piso. Hindi ka naman natatalo, DBA? Keo, hindi ako natatalo. Huwag kang magsabi ng kung ano-ano. Naisip ko lang, anak ng walang kwentang lalaki. Kaya BA niyang bayaran? Baka maglabas. Nga, bankrupt nga kayo. Saan kukunin yung pambayad sa kotse? Puro tubig BA bahay Naya. Ikaw na may... Marami akong pera. Paano nagkaroon ng pera? Sabihin kayo sa'yo, hindi ka asawa ko. Sige. Dadagdag ako ng 10 milyon. Dagdag pa, 20 milyon. 62 milyon. Lang siya, ano na? Magdadagdag ka pa ba? Keo. Magdadagdag, ang mahal naman nito pag nalaman ng etko. Siguradong patay ako. Ang tagal mo, sasabihin ko na lang ang presyo. 888 milyong piso. Wala IBEA, Campus World. Ano? 888 milyon? Sir, seryoso ka ba? May tama ka, 2 milyong kotse, bibili ka ng 880. Gusto KO Campus World. Lin Xiao para SA Babwing Nasa Bisig MO. Magadagdag ka pa BA? Walang kwenta, pabayaan mo siyang magdusa. Kumain ka ng Thai. Lu Haoyu. May pera ka bang ganoon? Nagpapanggap ka lang. Manager, check kung kaya niya ang presyo. Di ako naniniwalang may ganun kalaking pera. Nang huli, nagalangan pa. Ginong Lu, magpa-check tayo ng assets. Wala namang problema sa akin. Pero medyo matrap, diretsong bayaran na lang. Sige, tara, sweepan natin. Tika lang. Baka matuklasan dahil hindi gumana ang credit card mo. Ang dami mong drama. Ang sasakyang ito. Akin na rin ito. 2 milyon ito, kaya kabuuan ay 1 bilyon at 83 milyon. Hindi pwede, malas yan. Paano kung may 88% discount? Anong discount BA yan? Akin rin ang sasakyang ito. 8 milyon. 80 libo. Aoyu. Ninon. Atmospra.
Ninong, hindi si Luciao. I-swap na natin ang card ngayon. Dito kailang kumanta. May sakit BAKO? Value. Mga baliw kayong lahat. Maghintay pa ng kaunti. May iba ka pa bang kailangan? Mukhang wala kang pera kaya naghahanap ka lang na palusot. Natatakot lang ako na may hindi tumupad sa usapan. Huwag mong sabihin na pinapahirapan kita, basta makabayad ka. Kunin ang chopsticks, lumabas mula sa banyo. Mag-record tayo ng video. Busag na busag, AKO. Sige, subukan. Hindi ako naniniwala na kaya mong magbayad na malaki. Sweepin mo ang card. Sige. ₱1,776,000,000, matagumpay na pagbabayad. Ang yaman talaga ng batang to. Saan mo nakuha ang karaming Matagumpay na ginastos ang 1.776 bilyon. Daang bisis cashback, 177 bilyon. Na deposito na 760. Ang saya. Aba, malapit na ang time ng Heavenly Loan na daang cashback. Ilang daang bilyon, sapat gastusin. Imposible. Talagang impossible to. Ito ang para sa inyong dalawa, mga ginoo. Ama-amaon. Ikaw ang AMAMAhan KO. Ama-amaon, Lajikitang Suzandan sa Kaitano Peaman. Pareo tayo. Simula ngayon, ang mga magulang mo ay magulang ko na rin. Ang problema mo ay problema ko din. Ang asawa mo ay akin din. Ate. Pareho din tayo. Sir, ito ang card mo. Salamat sa iyo, ange d'ami kong kinita. Pwede ba kita ang gidagdag sa usya mo? Kapag may oras ka, ililibre kita ng kain. Hindi kailangang mapakain. Bibili ako ng kotse, hahanapin kita. Siguraduhin mong sa akin ka babalik ha. Ano bang nangyayari? Bangkarotan ang pamilya ni Luhaoyo? Kalikohan. Akala ko mahirap ang tatay ni Luhaoyo, nagkukunwari pala. Kung alam ko, nagtiis pa ako ng konti. Haoyo, may hindi tayo pagkakaintindihan. Sa todo. Sa toto, munti ko na kayong makalimutan dalawa. Gusto niyo ba na nilaga o adobo na dumi? Bilisan nyo na, gusto nyo ba talagang kumain ng tae? Tara, alas na. DBA bankrupt na sila? Saan nanggaling? Hindi pwede. Ang kumpanya ni Luzenbang may announcement na ng bankruptcy. Alam ko na, malamang binayaran ni Luhaoyo ang staff dito, kaya ito eksena lang. Sige, hayin mo siya na yan. Pero sa susunod na magpanggap siyang mayaman, ako na bahala maglalantad sa kanya. Aoyu, si Monsieur Wang nagabizo sa akin. Do na say international. Mais en auction, mais au rakaba? Gusto kitang imbitahan sumama. Sa auction, lugar kung saan pwedeng gumastos ng marami. May oras pa ang Heavenly Loan, gamitin natin. Ipadala ang address, sunduin si Papa, tapos pupunta tayo. Sige, makita tayo mamaya. Halika, sumama tayo kay Papa sa auction. Ano mang magustuhan nyo. Ako ang bahala. Totubad yan. Ama? Ama. Mahal kita. Leas. Ang auction na to, bankrupt ang kumpanya ko. Wala akong kusing. Bakit mo ako dinala rito? Te, huwag kang mag-alala. Wala kang pera, pero AKO Maro. Tara na. San tayo upo? Dito? Umupo ka na tayo. Yumo, anong nagustuhan mo ngayon? Ipapabid ko para sa'yo. Para magtagumpay sa second marriage, kailangan kong makuha ang loob ni Linyo mo. Kapag mas masaya siya, mas susuportahan tatay ko at mama niya na magkasama. Sige, pakheng. Talagang may pakialam pa rin siya sa akin. Kung ganun, hindi ko talaga papayagan na magkasama ang tatay niya at nanay ko. Tito Lu. Huwag kang mag-alala, galing ng kuya Luko. Sabi niya. Lahat ng items sa auction ngayon, kahit ano yon, bibilhin lahat. Siya? Swert lang naman yun. Akala niya talaga na kaya niyang kuhanin ang lahat. Hindi niya alam kung gaano kalawak ang mundo. Noon sa 45 store at 4S store, naghanap ng tindero na kunwari mayaman. Ang galing magpanggap, parang totoo. Pero bankrupt na, on cam, huwag magkunwari, parang baboy na nagsuot ng maskara. Philippang i-video. Hindi puro salita lang. Dapat may diskarte at galing. Paano mo nasabi na naniniwala ka sa kanya? Ang yaman niya, wala pang katumbas ng buhok sa binti ko, sis. Kung sino ang pinaniniwalaan ko. Ano bang pakialam Hindi SI8. Maligayang pagdating sa panauhin.
Ang auction na ito ay personal na inorganisa ng chairman ng Wang Group. Ang taong makakakuha ng pinakamaraming bid ay magkakaroon ng pagkakataong maghapunan kasama ang chairman. Narinig ko na ang chairman ng Wang Group ay nangungunang kumpanya sa bansa at pinakamayamang tao dito. Ang daming negosyo niyan. Lalo na sa stock market. Talagang nangunguna sila Kung makakakain ka sa isang dinner. Sa tingin ko, mas angat pa ang kumpanya. Kailangan nating samantalahin, huwag isang tabi. Sige, Simula na ang auction. Susunod, ipapakita natin ang unang item ngayong araw. Guanine Jade Pendant Mula SA Song. Maganda ang disenyo, napakasolido ng craftsmanship, napakanatural ng mga linya. Napakahusay ng pagkakagawa, talagang bihirang piraso sa mga koleksyon. Maganda itong jade pendant necklace. UMO, hindi bagay ito sa'yo. Karapat dapat ka sa mas maganda pa. Bibili ako mamaya ng mas mahal para sa'yo. Bibili ako ng mas mahal para sa'yo. kung di mo kayang bilhin, edi di mo kaya. Ano pa itong mga salitang padramatic mo? Ate, kung gusto mo, bibilhan kita mamaya. Simula ng presyo, 30 milyon. Magbid na po. 32 milyon. 32 milyon, unang beses. 40 milyon. Honestic. 40 milyon, unang beses. 45 milyon, unang beses. 50 milyon. Sige, sir, nagbigay ng 50 milyon. 50 milyon, unang tawag. 50 milyon, pangalawang tawag. 50 milyon, tawag tatlo. Nabenta. Pinabalik hira. Nakakuha ng aming koleksyon. Congratulations. Mamaya, dadalhin ko na't ibibigay ko sa'yo. Hindi na kailangan. Gamitin mo pera ko para bilhan ako ng gamit. Meron ka kung wala kang ginagawa. Mas mabuti pang samahan mo si mama. Huwag kang gumala sa labas ng walang. Mas mahalaga yan kaysa Keo. Bakit ka tumatawa? Sa auction, di mo maipataas ang bid. Anong ginagawa mo doon? Hindi kayo gusto, yung bagay na sa'yo na lang yan. Hindi ko kailangan. Sige. Sige, magpanggat. Mahilig ka Diane, DBA? Sige, to do mo. tayo na, bilisan natin. Mga ito, wala tayong pera para bumili niya. Tay, huwag kang mag-alala. Susunod na ang ikalawang item, Ming Dynasty na blue and white porcelain. Si Giguzi bumababa ng bundok. Panimulang presyo, 60 milyon. Pakibid na po. 70 milyon. 70 milyon, unang 80 milyon. Pinatha. Walang pera para sa auction. Lumayas, huwag agawan ng pwesto. Sino nagsabing wala kang pera? Pero hindi ko gusto ang bagay na to. At saka, itong blue and white jar, sobrang mura na. Sobrang mura. Binata, ano ang sinasabi mo? Masterpiece Giguzi going down the mountain. Starting bid million. Nagsabi ka ng sobrang mura. Narinig kayo ba yan? una. No, hindi pa bangkarote ang pamilya mo, hindi rin naman kayang bilhin. Ngayon bangkarote na, sinasabi mong sobrang mura. Nakakatawa ka. Una. Bahala kayo kung maniwala o hindi. Basta gusto kayo, kidding yuan, Qinghuang Mangkok kayo. Lu how you? Sinasabi mo yan sa iba, Sage. Ikaw nana nagihirap. Tapos ang Mangkok mo pangkain yuan ching huwag kanang magyabang puibiye. Pamilya mo bangkarote, nakukunwari ka pa sa nakakaalam? May say piya yan? Anak! Hindi ko pa ba alam ang totoong kalagayan mo? Umalis na, huwag magpahiya dito. Tay, mag-relax ka na lang. Kung sabi ni anak may pera siya, sigurado may pera nga. Si Tito Lu yun. Maniwala ka kay Kuya Lu. Si Kuya Lu ngayon malakas na, maliit na bagay lang to sa kanya. Ikaw. 80 milyon, unang beses. 80 milyon, pangalawang beses. 80 million, pangatlong beses. Sold. Congratulations, sir. Congratulations. Lu Zhenbang, matanda ka pa rin sa akin. Kailangan mong kausapin ang anak mo. Kung wala kang pera, huwag kang magpanggap. Sa huli, nakakahiya ka lang. Tama BA? Hindi naman ganun. Minsan, kahit wala na, gusto magpanggap saglit. Lu Haoyu, mamaya pwede kang magpa-picture kasama si Giguzi na kabababa lang ng bundok. Para kahit papaano, may kwento ka sa iba. Hindi na kailangan maghangin. Ang bagay na to, kahit ibigay mo sa akin ng libre, ayaw ko pa rin. Grabe kang makaramdam sa eksena. Mo kay Libra? Akala mo milyonaryo ka? Tama naman, mahirap lang. Minsan isipin lang, huwag masyadong Ganito lang simple. Pwede ng pang-atsara, hindi naman mahalagang bagay. Ang tapang mong, hindi ko kayang pakinggan. Action, hindi kwentuhan ng mayayabang. Tama. Bago pa nalugi ang tatay mo, hindi niya masabi yan. Sino ka? Kung hindi kaya ng tatay ko, kaya ko, anak ng Tigre rin. Anak ako ng tatay ko, pero mas magaling ako ng kaunti. Walang mali, tama BA? Linhon.
Matagal ko nang sinabi sa'yo, nasa labas, huwag makitid ang pag-isip. Kang hindi. Hindi mo alam kung kailan. Tatamaan ka ng problema. Sa tingin ko niloko ka ng lalaking to. Anong posisyon meron siya? ISA, PA, Young Stock Market God? Ang susunod na ikatlong koleksyon. Sobrang bihira. Isang puting jade bracelet mula sa dinastyang Han. Ginawa ito ng pinakamahusay na mga alahero gamit ang pinakamataas na kalidad ng jade. Inukit na may kasanayan. Isa itong pambihirang kayamanan ng bansa. Rhino, bagay sa iyo ang bracelet na to. Bibilin kayo, Itong puting jade bracelet. Nalala kayo sa inyo too? Sa laki ng negosyo nyo, nalugi ng ganun. Jade bracelet napunta sa auction. Taman nga naman, dati tinatawag pa kitang Mr. Lu, pero ngayon mukhang tatawagin na lang kitang Little Lu. Walang silbi, hindi maalagaan ang negosyo, araw-araw nagseserbisyo, nagbibigay ng pera sa mahihirap. Ganito ang kinahinatnan. Luhaoyu, yabang mo kanina. Sabi mo bibilhin lahat ng gamit sa bahay. Sige, bili. O, bili ka nga. tama ka diyan sa sinabi mo. Kukunin kayo na, para dito ako pumunta. Para dito talaga ako pumunta. Sinabi ng anak mo na desidido siya ngayon. Kayo, milyon-milyon na ang utang ng pamilya nyo, saan kayo kukuha ng pambili? Kahit papaano anak mo siya, dapat magbigay ka ng tulong. Ana, anong sinasabi mo? Wala pera para bumili ng bagay. Nakalimutan mo na ba? Bankrupt na ako? Hindi ka na rich kid? Ha, huwag magalala. Bibilhin ko ang jade bracelet na ito. Hindi gagastos ng pera mo. May pera si Ana. May pera ka? Anong pera meron ka? Hindi kita bibigyan ng kusing. Hindi ka na rich kid. Ginagamit nila ang taktikang pang-uuto para umaksyon ka. Kaya huwag magpadala. Walang problema. Hindi ba sinabi ng anak mo, matapang na ama, hindi nagpapatalo? Hayin mo siyang magbid, baka mas mayaman pa si... Tama. Malay mo, ang anak mo ay sikat na stock guru. Ang ganitong bagay. Barya lang para sa kanya. Pwede nyo akong laitin, pero huwag nyo idamay ang anak ko. Bata pa ang anak ko. Kung mag-utang siya, paano ang buhay niya? Simula na ang auction. Starting bid, 1 bilyon. Magbid na kayo. 1 bilyon at 50 milyon. 1 bilyon at 50 milyon. Una, 2 bilyon. 3 bilyon. Una. May tumataas pa ba ng presyo? 3 bilyon. 2. Lu, how you? Nasaan ang lakas mo kanina? Hindi mo sinabi na bibilhin mo ang gamit ng pamilya mo? Sige, tazen mo. Bakit di ka na nagtataas ng plaka ngayon? Itaas mo para mabili ulit ang bagay na to. Sage! Lin He, ano bang sinasabi mo? Akala mo ba talaga ang anak ko'y uto-uto? Sinasabi ko sa'yo, itong bagay na kapag gusto ng pamilya namin, bibilhin. Kung ayaw, hindi. 3 bilyon. 5 bilyon. Anak, anong ginagawa mo? Alam mo ba, wala tayong pera para bumili ng mahal na bagay. 5 bilyon. Gusto mo bang bayaran yan habang buhay? How value, may pera ka. Pero ang bagay na ito, sobrang mahal. Walang problema para sa'yo. Kahit magkano ang gastos. Hindi ko akalain na sa panahon ngayon, may mga tao pa rin na handang magsakripisyo ng lahat para lang magpangga. Nakakadismaya talaga. Tama, hindi ba? Ngayon nga, bilib na ako sa batang yan. Ange taponiya, grab. Kung ako wala ni isang pera, tapos magbukas ng salita na 5 bilyon, hindi ko magagawa. Ikaw, hampas lupa. Walang pera pero nagmamagaling ligawan ang at ko. Ngayon, sisiguraduhin tapos MGA kaibigan. 5 bilyon lang naman yan. Kailangan ba talagang gawing ganito kadrama? Ano, tidig lang kayo? Patias ay papa. Kalma lang. Dati ka naman big time na tao. Kalma? Paano mo gustong kumalma ako? Ganito kasi, bata pa ang anak ko, walang alam. Kaya siya natawag ng presyo kanina. Pwede bang huwag na lang yun? Sir. Auction house, walang pagsisisi sa desisyon. sinasabi nila, anak ang nakpa. Daddy narinig lang, di Nikita. Nasaksihan ko na talaga. Lu Zhenbang, kung di mo kaya, putulin mo na ang relasyon niyong mag-ama. Hanap ka na lang ng oras, magsilang ulit ng isa. Ate, mamaya pag nakita mong wala siyang maibigay na pera, makikita mo ang tunay niyang kulay. Lu. Kahit papano, dati partner tayo sa negosyo. Ngayon, bilang tulong na lang ito sa'yo. Ako ang magbibitaw ng bid, 5 bilyon kalahati.
Si Ginoong Lee ang lumabas. Si Lu Zhenbang at si Ginoong Lee. May konting koneksyon PA. Ngayon, para lang matulungan siya, handa siyang gumastos ng higit 5 bilyon. Salamat sa tulong mo, Ginoong Lee. Kung sakaling kailanganin ako balang araw, haharapin ko ang lahat ng kahit ano pa yan, hindi ko Hindi na kailangan. Alam ko mabait ka. Bawat taon, gumagawa ka ng charity para sa mga bata sa mahihirap na lugar. Isipin mo na lang, tinutulungan ko rin ang mga batang ito. Parang pasasalamat ko na rin sa'yo. Salamat kay Ginoong Lee. Tumulong si Ginoong Lee para malutas ang problema. Anak, huwag ka nang magtaas ng placard ulit. Ikaw. Minalas talaga ang pamilya natin. May ganyang klaseng anak. Kahit hindi magkaproblema. Balang araw, siguradong gulo yan. Ikaw bilang ama, dapat mong disiplinahin siya ng maayos. Tama si Ginoong Lee, naiintindihan mula ngayon. Sisiguraduhin kong magiging mahigpit ako sa Kung hindi dahil sa tulong ni Ginoong Lee, tapusin ka sana, Sinbeng. Totunamon. Buti na lang mabe si Lololi. Kung hindi ba naman, Anak mo. apo mo, pati mga apo sa tuhod mo, ilang henerasyon ang magbabayad ng utang. Kung hindi kayo ang nang-udyok sa kaniya, hindi siya basta-basta mag-aalok. Hey! Ginawa ko yun hindi dahil sa impluensya. Ginawa ko yun para mabawi ang nawala sa pamilya natin. Bracelet na regalo para sa anak ng asawa mo. Tama na, wag nang magsalita. Lugi na ang pamilya natin. Maswerte na tayo na nabubuhay pa. Hindi na tulad ng panahong maraming pera tayo. Anak, makinig ka sa akin. Huwag tayong basta-basta makinig ka. 5 bilyon at 500 milyon. Mukhang makukuha na ni Ginoong Lee itong bagay na to. 5 bilyon at 500 milyon. Pangalawa, si Ginoong Lee ang tumaya. Sino ang makalalaban? 550 milyon. 10 bilyon. Anak, ano ginagawa mo? Bakit nagtaas ka ng placard? Ano ang gagawin ko? Si Ginoong Lee nga tumulong na, pero ito ayaw pa rin magpasalamat, nagtaas pa ng plakat. Akala montag PA panahon PA bago mabangkrut kahit noong hindi pa tayo bankrupt. Kung gagastos ka ng 10 bilyon cash, Baka maputol ng cash flow, di ba? talagang nakakainis siya. Ako si Lu Haoyu, alaging mabilis kumilos at matapang magpasya. Ayoko nang makipagtalo pa sa inyo. Ikaw, tulungan mo na lang ako at tapusin agad. Para kay Kuya Lu, itataas ang bandera. Sino ang maglalakas loob laban sa kanya? Kuyalu, Ange Galing. Gusto mo talagang magpasikat, ha? Oh, Sige. Papasukin na kita sa eksena. Di ko na pakikialaman tong bagay na to. Ako, si Lolo Lee. Hey! Pag sinabi ng anak ko na kaya niyang magbayad, sigurado akong kaya niyang magbayad. Hindi natin kailangan ng awa ng kahit sino. Ikaw. Sige, gusto kong makita kung paano mo ayusin to. Ayos, may ganitong anak. Sure, pinapahamak ang tatay. Ayon, nagsimula. Lahat nakakita. Tama, Ganan NGA. Lu Zhenbang. Ayos ka lang, pero itong mabait mong anak, grabe ang ginawa sa'yo. Lu Zhenbang, napansin ko, saludo ako sa anak mo. Nasa ganitong sitwasyon na nga, pero kalmado pa rin siya. Kung ako siguro yan, di ko kakayanin. Saludo. Nga naman, pero medyo nakakapagod pa sa akin. Ngayong ganito, Zhenbang, mukhang hindi mo na maitatag ang pangalan mo sa natitirang buhay mo. Sagish, ngayong may nag-offer na 10 bilyon. 10 bilyon, unang beses. 10 bilyon, kung ako ang nasa lugar mo. Baka hindi ko magawang bayaran ang 10 bilyon. Pangalawang beses. Isang beses ka lang maglalabas ng 10 bilyong cash. Kung hindi kaya, gagawing utang at babayaran habang buhay. Hindi mabayaran ng anak, babayaran ng apo. Hindi mabayaran ng apo, babayaran ng apo sa tuhod. 10 bilyon, pangatlong beses. Ako, maglalabas ng 20 bilyon. Ginuwang, bakit kayo mismo ang pumunta? Pasensya na po at hindi ko agad kayo nasalubong. Tinitingnan ko lang kung paano ang takbo ng auction at bibili ng ilang bagay pa ipamigay. Ginuwang, kung ano ang gusto nyo, ako na bahala. Paragalo kayo na sa inyo. Hindi na kailangan. Hindi naman ako nagkukulang sa mali. Opo. Tama, kakapagbid lang ako ng 20 bilyon. Wala ba talagang gustong makipagbid pa? Akin na. Hindi ako. Bumibili lang ako ng gamit. Anong binibili mo? Anong bagay yan?
kahit wala kang pera o may pera ka pa. Kaya mo bang makipag-compete si Boss Wang ang pinakamalaking boss sa bansa natin? Noon kaya kong sumabay pero ngayon masama loob niya. Sinasabi ko sa'yo, sa buong bansa wala tayong mapuntahan. Anak, huwag magparamdam ng problema. Makinig sa tatay mo, sumunod. Ang ibig kong sabihin, hindi ko siya kinakatakutan. Uy bata, gusto mo mamate? Si Boss Wang nandyan lang, pero kung gusto mong mamatay, magbigay ka ng apo sa tatay mo sa Tito, huwag mo siyang takpan, baka maubusan siya ng hangin. Sino mag-alaga at magpapalibing sa'yo? Wala na siyang hininga. Aos Kalang BA. Sila eh. Mga hikahos lang yan. Nasa auction natin, nagpapanggap lang. Huwag mo silang pansinin, Ginoong Wang. Bakit pamilyar yung tao? Parang, Kamukha ng taong sumagip sa akin noon. Ginoong Wang, wala kaming kinalaman sa kanila. Mga inosente kami. Huwag nyo kaming sisihin. Inosente kami. Ang mag-ama na yan, wala kaming kahit kaunting koneksyon sa kanila. Sa account, nakalagay na isang batang lalaki ang may pangalan na Lu Haoyu. Ito. Ikaw NGA. Talaga. Pinacheck ng sekretarya ang koneksyon niya kay Lin Yumo. Inimbitahan si Lin Yumo sa auction. Pumunta rin siya. Pasensya na, Mr. Wang. Ang anak kong ito. Bata pa at di alam ang huwag mo siyang sisihin. Ikaw ang dapat sisihin. Sia. Kanina binigay ko ang bid na 20 bilyon. May tataas pa ba ng bid? Ibigay mo sa akin yan. Ibibigay ko ito sa kanya. 20 bilyon. Deal na. MR Wang, ipapamigay mo. Kahalaga, kanino mo ito ibibigay? Siyempre, para sa mahalagang tao sa buhay ko. Kung wala siya, wala na rin ako ngayon. Hindi ko lang alam kung magugustuhan niya itong munting regalo. Makakatanggap ng papuri, malaking karangalan ito. Ang taong ito siguradong malaking tao. Sasamahan ko ba kayo, Ginoong Wang, para makilala? Hindi na kailangan. Ako na mismo ang magdadala nito sa kanya. Ibigay mo na sa... Pwede ka umalis. Tinatamad akong makipag-debate sa'yo. Hindi mo malalampasan yung pera. Tapos na, anak ni Lu Zhenbang, nakaaway si Ginoong Wang. Galit na si Ginoong Wang. ONGA, buena bue. Dahil sa anak niya, lagot si Lu Zhenbang. Sabi nga nila, sariling gawa, sariling dusa. Ginoo, munting regalo po, tanggapin niyo na sana. Hindi. Ginoong Wang, sinabi ninyo na ang taong makakatulong ay siya? Ginoong Wang, baka nagkamali kayo. Paanong siya ang magiging inyong tagapagligtas? Sino ang makakatulong sa akin? Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa inyong dalawa? Hindi na kailangang magdahilan. Hindi ko masyadong naunawaan. Hindi mo naiintindihan. Kayo ang may usapan. Malaki ang naitulong ni MR Lu sa akin. Mr. Lu. Ang auction ay nasa huling bahagi na. Pwede ba kayong dumalaw sa aming munting tahanan? Natapos na ang panahon na Heavenly Loan, ang inyong 100x cashback ay umabot na sa 1 trilyong piso. Ang sunod ninyong gastos. Hindi na magkakaroon ng 100x cashback. Patay, kung nabili ko ang item na ito sa 10 bilyon, makakakuha ako ng 100 bilyon. Resulta, itong 20 bilyon, inahinto mo. Pero okay na rin, kaya naman kahit 1 trilyon, sapat na yan. Sige na. Nakuha ko ang intensyon mo, pero yung pagpunta sa bahay mo, wag na. Mag-aikip ha, AKO. Nayentendian. Ang regalo, naibigay ko na. Sige, di nakita istorboin. Ganito. Ito ang business card ko. Mais kelongon ka, tu mawag ka lang sa akin anytime. Sige, alis na ako. Hindi na, hindi na. Ito. Haoyu, paano mo nakilala si MR Wang? Kapag magagandang koneksyon ka, huwag kalimutan si Uncle Ki. Una, Noong bata ka, binuhat ka ni Uncle Lee. Ngayon, konektado ka na kay MR Wang. Umasenso ka na. Huwag mong kalimutan si Uncle Lee. sige. anak. Paano mo nakilala si Mr. Wang? Ikaw ang naging tagapagligtas niya. Tito Lu. Sinabi na namin dati. Ngayon, hindi ordinaryo si Kuya. Ayaw mo pa man ONGA.
Manawala ka? Akala mo magiging successful dahil kay MR Wang. Si MR Wang nandyan para putulin ang utang na loob. Putulin? Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin? Sabi ko nga, si Ji Wang nagbigay ng regalo para tapusin ang utang na loob. Nagbigay ng mahal na regalo para walang utang na loob. Kapag tapos na ang utang na loob, ang regalo ba ang natira at natapos ang lahat? Bagay na nagkakahalaga ng 20 bilyon. Sapat ba para bayan? Pero kanina lang si J. Inimbitahan siya pumunta sa bahay. Mga pakitang tao yun. Naniniwala kayo? Ganito na lang. Sige, wala na problem. How you, kalingan es a trabaho. Wala na akong kailangan sa'yo, pamangkin. Xiao Yu, tu. Sa susunod, kung wala mahalagang bagay, huwag hanapin si Tito. Alam mo, si Tito Lee sobrang bosirin araw-araw. Grabe naman sila, masyado silang realidad. UMO, Bagay lang itong bracelet na to sa'yo. Ito, para sa'yo. huwag na pumatol pa sa kanila. Tara, alas tayo. Hindi ikaw. How you? Bukas, umuwi ka kasama ko. Makikilala mo ang nanay natin. Makikilala ang nanay natin. Ikakasal ulit ang nanay niya sa tatay. Kung ganoon, siya nga. Siya ang nanay natin. Mayabang na anak na mayaman. Mismo na ba ako, Yumo baby? Huwag mo akong tawagin ng ganun. Sinusundan mo ba ako? Hindi naman. Ang lakas ng dating mo, paano naman kita hindi mapapansin? Sana yung town na yan? Nangumulit sa akin, malagkit na lale. Hindi ako sumasagot, pero hindi siya tumitigil. Git kayo na. Sino namang lalaki yan? Ginagawa mo na naman yung gimmick, maghahanap ng lalaki, paaasarin ako, di ba? UMO. Huwag ka na ngang matigas ang ulo. Ikaf. Pangako sakin, sumama sakin. Sa igla, mapapataas ko ang halaga ng kumpanya mo ng ilang beses. Pwede ba? Huling beses ko sasabihin, hindi kita gusto at hindi mangyayari maging tayo. Kung paano ako mabubuhay, problema ko yun. Pakiusap, huwag mo na akong guluhin. Linyo mo, binibigyan ba kita ng pagkakataon ngayon? Yung kumpanya, maliit na bagay lang yan sakin. Bilang panganay ng pamilya Yu, dala ko ang bulaklak pahanapin. Ibinibigay ko na lahat ng respeto ko sa inipilit mo ako. Huwag mo akong pilitin, ilalabas ko ang pang-akit mo sa akin. Ilalantad ko lahat. Anong problema mo? Kailan kita inakit? Naniniwala ka? May screenshots ako. Tanyon mo. Ito. Anong ibig sabihin nito? Ang palayaw ko ay umaga, nakasulat sa itaas. Ito ay pag-ibig. Ang ating pag-ibig. Lantaran mo akong tinatangi? Ayong kanta lang yan. Ang sinabi mo lyrics lang naman. Paanong malalaman ko ang palayaw mo? Huwag mo nang ipaliwanag. Ang dami mong effort na akitin ako. Binibigyan mo ako ng pahagi. Inaman kao. Tagumpay ka na. Baki ba anji na kao? Nakuamo ange plus au ka. Nang makita kita, doon ko nalaman. Dahil mahal kita, ulan mo. Sijna. Huwag akong subukin. Magkasama na tayo. Ano nung ginagawa mo? Wala ka, nabeng ka. Saan ka na naman lumalabas? Sa kung anong basurahang sulok? Je kao na. Isa ka na namang nag-isip na dahil niligtas ang prinsesa, magpapalit ka mula palaka at magiging tao. Walang kwenta. Cute ka. Boyfriend ako niya. Sinasabi ko sa'yo, sa konti ng ipon mo, gusto mong pakasalan siya. Walang pag-asa. Tama na, alis na tayo. Humain toka. Oh, ikaw, Lu. Yung Lu family nyo, bankrupt na, alam na ng lahat. Nagmamalaki ka pa. L'un Yumo, sa bien kao. Kung sasama ka diyan, wala kang kinabukasan. Sumunod sa akin, may kinabukasan. Ngayon, dala ko ang buong sinseridad ko. Tanyon mo. Ong romantic, ang ganda sobra. Punong-puno ang buong kalangitan. Kitang-kita na to sa lungsod. Grabe naman, sobrang bongga nito. Ilang drones kaya ang nagamit dito? Yumo, espesyal ko itong inihanda para sa'yo. 1,000,000 drones, gusto mo ba? Gumastos ako ng 1 bilyon. Mula ngayon, kahit nasaan ka sa lungsod na to, basta tumingala ka, makikita mo ang pagmamahal ko para sa'yo. Walang hanggan.
Ang ganda naman nito. Swerte Montag, Yumo. Bongga na manliligaw mo, si Chen. Nakakaingit. Yumo, Sagutin na siya. Ang lalaking kasing tapat ni Chen, bihira lang yan. Oo nga. Kung hindi ganon katapat si Chen, sino pang gagastos ng 1 bilyon para sayo at magpa? Drone Shona Ganito Kaganda? Ano, Yumo? Daman mo na ba ang tunay kong damdamin? Ondaka Basumama Sakin? Huwag kang mag-alala kung sasama ka sa akin. Hindi na ako magkakaroon ng anumang kaugnayan sa mga walang kwentang tao. Ibibigay ko ang buo kong puso sa iyo. Ikaw lang ange nagiye sa para Sakin. Nagbago na ang dalawang mundo. Mahirap nang bumalik. Ohio Chen. Ilang beses ko ulitin, ang damdamin ko sa'yo hindi magbabago, pero hindi tayo kailanman Lin UMO. Ako ba'y napalaki ng masyado? Ang dami kong ginawa pa sa'yo. Pero na mo AKO, masikit, tanggapin mo to. Kaitayaw mo, wala ka nang gibong. P asterisk tang, ina AKO. Huwag na kayong makipag-away sa ganyang tao. Ayos lang, walang problema. Hindi ko matiis ang mga taong ganyan. Walang pera kundi pambili ng drone. Tapos nagyayabang pa. Tinawag mo akong bahong lalaki. Tignan mo NGA Sarili. Tapos tumingin ka kay MR Chen, kilala sa buong syudad bilang isa sa mga bigeting tagapagmana. Ang lakas mong magsalita, pero di mo alam kalagayan mo. Satin Jean Kao Neangi Kalankazi, mais Perasiya. Yung wala kang kakayahan pero pilit nagpapasikat, nakakahiya ka talaga. Galit si Mr. Chen. Tingnan paano kayo makakalusot. Sasabihin ko na sa'yo. Ngayon, si Lin Yumeng. Dapat sumama siya sa akin. Kung hindi, sisirain ko ang pamilya ninyo. Wasak ang pamilya. Wasak ang pamilya. Ikaw yung bumili ng 1 milyong drones. Ganito, tulungan kitang makatipid. Foundation, babagsakin ko na. Okay, BA? Babagsakin mo? Alam mo ba gaano kaami ang 1 milyon? Para kang palakang nakakulong sa balon. Ayaw mo pia maniwala, umama. Sikes na, apababain. Sijish, pababain mo. Sige, subukan mong Sige, subukan mo. Kukwenta kita. 1 milyon na drone, 100 piraso kada araw, matatapos ka ng higit 20 taon. Sige, subukan mo. Tama na, alis tayo. Huwag mo nang patulan. Walang problema, ako bahala. Boss Wang, ang daming drone sa langit, nakakainis na. Ababain mo agad. Salama, boss. Gagawin ko agad. At tawagin pa ba ang mga tao mo? Kuha ng walis at mop, sama-sama kayong sumubok. Tingnan nyo kung maabot nyo. Sigurado ka bang pababagsakin? Baka bumagsak, hindi ka nasasaktan. Nasasaktan. Kumunot kilay, apo mo na ako. Sige. Nilagyan mo na naman ako, bilisan mo na. ISA. Wala namang Kaitano dito. Palpak ang kayabangan. Ikaw talagang lalaki ka. Lahat sumabog. Paano mo nagawa yan? Ange Drone Kao. La nawala. Gumastos ako ng 1 bilyon para bumili ng 1 milyong drone, tapos ginawa mong fireworks. Umayag kang gawin ko. Sabi mo bahala na. Kali ka, iniisip mo na hindi ako seryoso. Papateyan kita. Konting drone lang, hindi naman kailangan. Sabi mo kuripot, pero sobrang kuripot, tapos mahilig magyaba. Ako, kuripot? Gumastos ako ng 1 bilyon para magpropose. Hindi BA, hero para sa'yo. Kung gusto mo talaga ng confession sa ilalim ng bituin, bumili ka ng satellite. Apalipatin ko ang mga satellite sa kalawakan para ipakita sa mundo ang pag-herit mo. Ang romantic nito, ano BA, young drone mo, walang class, masayad ang kirapa. Hindi ka seryoso, Brad. Pakinggan mo NGA Sarili mo. Alam mo ba kung magkano ang isang satellite? Ilang bilyon yan? Kapag nagliwanag yung satelite sa kalangitan, maliit na tuldok ang makikita natin. Para ma-chef gusto mo? Kailangan mo ng libu-libong satellite. Kahit pagsama-samahin lahat sa mundo, kulang pa rin. Alam mo ba magkano yung? Kahit may pera ka, hindi mo mabibili. Hindi yan ibebenta ng ibang bansa. Sa totoo lang, walang kahit sino sa mundo ang kayang gawin yan. Pasensya na, AKO kay AKO. Pwi na AKO. Anong ginagawa mo?
Hindi ko kaya, natatawa ako. Boyfriend ni Lin Yumo, stand-up comedian Beazia? Sobrang nakakatawa. May nagsabi na bibilhin niya ang mga satelite para ipakita pagmamahal. Normal bang tao ang magsasabi ng ganyan? Baka dapat magpatingin ka na sa ospital. Narinig mo ba, Monsieur Lu? Kung ako ikaw, maghahanap na lang ako ng tukwa na babanggain para hindi na mapahiya. Nagpapanggap ka na naman, ha? Magpaputok ng isa pang fireworks, sabihin sa akin. Satellite, yan. Kung kaya akong kumuha ng satellite, ano nang gagawin mo? Kung kaya mong gawin yan, tatawagin kitang tatay. Hindi kailangan, wala akong ganung Tigil-tigilan mo na diyan. Kung hindi mo magawa yan, kailangan mong bayaran ang drone ko at luluhod ka pa sa harap ko at humingi ng tawad hanggang masyahan ako. Walang problema. Anurin mo, luluhod ka sa harap ko. Sige. Nagawa na. Ipikit mo ang mga mata mo. Kapag muling dumilat ka, lahat ng mundo magliliwanag para sa iyo. Ito. Ang ganda, parang pangarap. Punong-puno ng mga bituin. Sa buhay, makakita ng ganitong tanawin. Sulit na buhay ko. Ang hirap ng buhay, saklaw ang imahinasyon ko. Paano nagawa ng isang tao ang ganito? Imposible. Hindi BA, hindi ka pa rin naniniwala. Ginamit pa ang satellite para isulat ang pangalan ng girlfriend ko. So, Hindi pala ito biro. ange boyfriend ni Lin Yumo, astig. Kung ikukumpara, si Yu Hao Chen ay kuripot na lalaki. Sinubukan galitin ang girlfriend ng bigatin, karapat dapat lang mapahama. Oh ano, satisfied ka BASA regalo? Tama na, I turn off mo ng satellite. Morning bro. Nasaan na yung yabang mo kanina? Bakit parang takot ka na ngayon? Huwag mong sabihing nakalimutan mo yung pustahan natin kanina. Nakumyutan BA ang pustahan kanina? Anong pustahan? Wala namang pustahan. Morning bro. Balak mo bang magpalusot? Okay lang, matagal ko nang hinulaan to. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipili. Una, sumunod ka ng maayos sa pustahan natin. O kaya, abagsakin ko ang pamilya nyo. Paitulak kita sa lansangan. Pabagsakin ang pamilya namin. Tungkol sa satelite mo kanina, hindi ko alam kung anong kalokohan ang ginawa mo, pero pabagsakin ang pamilya namin? Totoong nangyayari ito. Hindi mo magagawa yan. Kanina, ganyan din ang sinabi mo. Oh hey Chan. Ang pamilya Ohaw, apabagsakin ko sila 1 minuto. Isang minuto? Ang yabang mo, palaki ng palaki ah. Apabagsakin ko sila sa loob ng 1 minuto. Isang minuto? Ang yabang mo, palaki ng palaki ah. Ang pamilya namin. Mahigit 100 taon na mga mami kaming pinagkakatiwalaan. Ang pamilya namin, kaya kang pabagsakin anumang oras. Wala pang 1 minuto. Bankrupt na ange familiao. Ngayon, tumino ka na. Mr. Liu, Nagkamali ako. Hindi ko ulitin. Ayokong mabangkrupt ang pamilya namin. Pag nabangkrupt kami, magpipit ng... tumayo ka. Ayoko magpit ng basura. Hindi ko mapapatawad ang pamilya yu. Inapi ang girlfriend kayo. Pero, pwede kitang bigyan ng babala. Kung mang-aabala ka ulit sa girlfriend ko, apatanggal ko sa mundo ang pamilya mo at ikaw. Ang pamilya mo at ikaw, mawawala sa mundong ito. Alam ko na ang mali ko, Ginoong Lu. Hindi ko naguguluhin si MSU mo. Alam ko na ang kakayahan mo. Saish, umalis. Humalina, Billy, Ali. Ano, masaya kabi ay nanapalize kayo ng pestong. Yan para sa iyo? Eusline. Pero tungkol dun sa ginawa mong magic, paano mo nagawa yon? Hindi kaya, hindi yun basta magi. Ayos, ayaw mong magsalita, hindi gustong makinig. Hindi yamahika. Kanina, umisla ang kalangitan para sa'yo.
Romantiko naman talaga. Pero alam mo ba kung magkano ang isang setale? Hindi naman siguro ganon kamahal. Sige na, ayoko na rin pag-isipan. Ilis na. Juan. Bantayan si Ohao Chen at pamilya niya. Kung may gawin silang kahit ano na makakasama kay Lin Yu mo o magsalita laban sa kanya, aalisin mo na sila ng tuluyan. Huwag kang mag-alala kahit hindi na tayo pwede magsama. Tatay ko kailangan pakasalan nanay mo. Magiging pamilya pa rin tayo. Sisiguraduhin kong protektado ka. Sa wakas, ang bahay natin ang pinakakomportable. Yun nga. Hindi ba anak? Saan mo nakuha ang ganyang karaming pera? Ako si Lu Haoyu. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo. Tama na yan. Pagod kayo. Nagugutom. Gagawan ko ng pagkain. Itay. Ngayon may kaya na tayo. Iba, bakit pa magluluto? Magpa-deliver na lang. Tumpak ang sinabi mo. Ako, tatay mo, delivery rider ako. Nasa labas pa yung motor ko. Mag-order sa phone, ako ang Tito, magpahinga ka na. Ako na ang magluluto para sa inyo. you mo. Ang mama mo, noong panahong gipit, tinulungan niya ako. Kahit yun lang. Kailangan kong magluto ng ilang masasarap na pagkain para matikman mo. Hayaan mo na siya. Sa bagay, lumaki na ako pero hindi ko pa natitikman ang luto ng tatay ko. O Sajay, ako na lang muna ang titingin sa luto niyong dalawa, onko. Ayos! Reunion ng classmates, okay lang. Tagal nating hindi nagkikita, parang dekada na. Ano, ngayon? Hindi pwede ngayon. Magluluto ako para sa anak ko. Sa ibang araw na lang kayo magkita. Uncle! Punta ka sa reunion niyo. Paano maari iyon? Kaninang usapan yan? Tito, ang magluto sa bahay, pwedeng gawin kahit kailan. Pero ang reunion ng mga kakles, bihira yan mangyari. Hey! Pwede kang pumunta nang walang alalahanin. Sige, pupunta na ako ngayon sa Yunding Tiangong. Saish, bilisan mo na. Sige. Ang Yonding Tiangong, di ba negosyo yon ng nanay ko? Lahat ng negosyo namin, nag-invest ka na. Ang Yonding Tiangong, parang ikaw na ang may-ari dyan. Hindi, kung ganun ang usapan, parang uwi lang sa bahay para kumain si Papa. Kamusta naman yung pagkain doon? Ang mga chef doon, pinakamagaling sa buong bansa. Tayo hindi pa kumakain. Gusto mo subukan? Sige, sakto tawagan kayo rin na si Mama. Malamang pumunta rin siya kung naroon si Tito Lu. Tara na. Bake it, Yuma. Narinig ko, reunion daw ng mga kakles ni Tito Lu ngayon. Ngayon, nasa Cloud Top Palace. Cloud Top Palace? Sige, pupunta na ako. Kinuha na naman ni Kuya ang pera. Ngayon hindi po. Sige, magdiwang tayo ng maayos. Walang problema, ako ang bahala. Punta tayo sa Cloud Top Palace para ma-experience nyo. Pinakamagaling na chef sa Haicheng magluluto. Ano sa tingin nyo? Ange Galing, Salama. Sumusunod ako kay Isang kaangalan habang buhay. Tara na. Itong restaurant. Bulak KBA, hindi mo ba nakita na may tao sa daan? Wala ka bang mata, hindi mo nakita ang coats. Pasensya na. Pasensya na sa abala. Ingat kayo. Tabi. Kuya, Sino Ba Tong Tao, Baki Parentako Natakoka? Hindi nayo ba alam? May dumating na sobrang yaman sa syudad ilang araw ang nakaraan. Galante sobra. Itong Porsche 718 na to, siya ang may-ari. Buti naman, ayos lang. Tara. Punta tayo sa Cloud Palace para kumain. Pampakalma, Tara. Sobrang malas talaga, Tara. Ange tagal na nating dinaki. Oo nga. Kailangan natin mag-enjoy ngayon. Ikaw din.
Sa wakas, dumating na si class leader. Lahat naghihintay sa'yo kanina pa. Huli na ako. Pasensya na, mga kaklase. Grabe ang trapiko sa daan. Ang pride ng dati nating leader ng class. Hindi kami kumakain hanggat wala ka. Hindi talaga. Halika, upo ka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magkaklase ng dekada, huwag gawing masakit ang usapan. Ganito. Magtaas tayo ng baso. Sabay-sabay tayong magtuos. Sijna. Naalala ko ang Zenbang, kumikita ito noon. Hindi na dapat tawaging squad leader si Lu, baka Lu Presidente na. Anong, Lu Presidente? Hindi natin kailangan pag-usapan ng mga ganyang titulo. Lauzhao, bakit ka tumatawa? Lu Presidente, talaga, ngayon lang nagka-internet sa baryo. Matagal nang nagsara ang kumpanya ni Lao Lu. May utang siyang daan-daang milyong. Bihis lang pang delivery ngayon. Araw-araw, Pati nagtata. Pumunta pa maningil ng ngayon. wala ka nang matitirhan kundi ilalim ang tulay, di ba? Lu Zenbang, pumunta ka dito para manghiram ng pera sa amin, ano? Ponana ako, wala akong pera. Ako NGA, umasa na lang sa Nakao. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako hihiram ng pera sa inyo. At saka, ang mga utang ko, tinulungan ng anak ko mabayaran lahat. Tinulungan ka na ng anak mo bayaran lahat. Si Lu Zenbang, Kailan ka nagkaroon ng anak, pati utang mo, nabayaran na niya. 100 bilyon yun ha, hindi lang ilang libong piso. Si NGA, sabihan mo sa amin. Kung niloloko mo kami, pwede pa. Pero huwag mong lokohin ang sarili mo. wala talaga akong niloloko sa inyo. Kumusta, Commanding Officer Lu? Dati sa klase, lagi mong sinasabi na bobo ako sa pag-aaral, na magiging walang kwenta lang ako sa buhay. Ngayon? Ikaw magaling mag-aral, astig ka. Pero bakit parang mas malala pa ang sitwasyon mo kaysa sa akin? Chow Tai, bakit mo ako tinawag kung ayaw mo pala sa akin? Nag-alala lang ako sa'yo, baka gutom ka. Ito, ipabalot mo itong mga natira. Pwedeng gawing hapunan. Huwag kang mag-alala. Ako ang manager ng departamento sa Cloud Palace. Kung gusto mong magbalot, sisiguraduhin kong bibigyan ka ng maaming balot na lalagyan. Walang anuman. Ikaw talaga. Kuya Zhao, tama na yan. Ilang dekada tayong magkaklase, ngayon lang nakita, sa wakas magkasama tayo. Bakit kailangang lahat malungkot? Halika, inom tayo. Tara, General Manager. inom tayo, Sige. Mr. Lu, Ano to? magbayad ka. Anong ibig mong sabihin? Ako ang nagyaya sa mga kaklase kumain. Pero hindi kita inabita. Yung dapat bayaran, babayaran natin. Yung iniinom mo kanina. 500 piso. Iskan mo na. Chow Sai kang nang aabuso. Baki, Monsieur Lu? Ikaw pa naman ang pinakamayaman, wala ka bang 500 piso? Ano pa ang hinihintay mo? Bayad na para makakain na kami. Lu. Alam mo, magbayad ka na lang gamit ang card. Huwag mong sirain ang mood ng lahat dahil lang sa'yo. Dibia. Bayaran na. Bayaan mo na bilis. Bayaran na, bayad. Sir Lin, anong ginagawa niyo dito? Huwag kang masyadong magulat. Gusto ko lang itanong kung may class reunion bang gayon. Nasa kwartong 666. 666. Suwerte yung numero. Pupunta na para batiin si Tapa at mga kakle. Sage, bahla ka. Siya ba yung boyfriend na handang gumastos ng todo para sa'yo, Sir Lin? Nakakaingit. Jaoke. Hirap kumita ngayon si Zenbang. Pati sariling pagkain, problema na rin. Bakit mo pa siya pinapahirapan? Ganito na lang. Ayaf Montag PANG, ako na ang magbaba. Hindi na. Ako na lang magbabayad. Sige. Alika, Boss Lu.
Imposible naman yata, yan. Isang grown man, ganito kabagal? Hindi ako naniniwala na wala kang 500. Anong ginagawa mo? Ano? Isang lalaki, ayaw pang magbayad ng maayos. Tinulungan kita. Lu pas. Huwag mong sabihing nagtatampo ka pa rin sa ating kaklaseng babae. Bakit wala si Lin Haitang, pinakamaganda sa klase, ngayon? Si Lin Haitang, siya ang chairman ng Yunding Tiangong. Milyon-milyon pumapasok sa kanya kada minuto. Saan siya magkakaroon ng oras para sa ganitong reunion? Speaking of Haitang, bigla ko siyang naalala. Matagal nang gusto ni Haitang si Luzenbang. At ano nangyari? Ni rejecte Sia ni Luzenbang. Ngayon tanyang mo, ah? Isa na sa langit, isa na sa lupa. Jinbang. Anong arte-arte mo noon? Anon ngayon, nagsisisi ka na ba? Tama NGA. Ano bang silbi ng magaling mag-aal? Ngayon, di ba te Isaac Apearing Pulubi? Bakit walang nagsabi na pag-aari ni Haitang ang hotel? Hindi pwede. Alis na ako. Ano? Alis KPA? Hindi marunong tumanggap ng biro, alis na lang. Luzenbang, ilang tong ka na ba? Ano? Bakit biglang nagalit ka? Baka kung hindi ako umalis ngayon, hahabulin ako ni Haitang para magpahayag ulit ng damdamin niya. Hindi si Luzenbang. Iniisip mo pa rin na parang estudyante ka? Gising na. Si Haitang mayaman na taong pinag-usapan. Ikaw. Pinakamalaking kawawa sa buong lungsod. Kawawa na may utang. Paano mo mayisip na magugustuhan ka ni Haitang? Luzenbang, bakit ngayon ko lang nalaman na nakakatuwa ka pala? Kailangan ko umalis. Kung malaman ni Haitang nandi malamang papunta siya, hindi ko sasabihin. Ante. Pwede mong lokohin ang iba. Pero huwag mong lokohin ang sarili mo. Hindi ka naniniwala? Huwag mo nang sabihin na hindi ako naniniwala. Pati lahat ng estudyante dito, hindi rin naniniwala. Kung si Haitang ay talagang dating ngayon, kinain ko itong mesa. Bakit hindi kayo alam? Yung kaklase ko pala, may hilig sa pagkain ng mesa. Paano hindi ko alam na may hilig sa pagkain ng mesa yung kaklase ko? Haitang, hindi, Lin Tong. Haitang, ikaw na kagalang-galang na chairman. Sumali ka pa sa reunion natin. Haitang, ikaw. Bakit ka nandito? Siyempre, alang-alang kay Zhao Kei. Si Zhao Kei ang project manager ng Yunding Tiangong. SA inyong lahat, si Manager Zhao lang ang may contact kay Haitang, DIBA? Ngayon dito sa mesa, si Zhao Kai lang ang pinakamalapit ang koneksyon kay Lin. Salamat kay Haitang sa pagbibigay ng respeto, at sa pagbibigay ng respeto sa mga kaklase. Kalahat tayo. Magtusto tayo keton. Uminom muna kayo. May kailangan pa akong gawin. Alis muna ako. Saan ka pupunta? Ako. Si Yumo at ang anak na pasaway hindi kumakain. Bibili ng pagkain sa labas para madala. Luzenbang, kailangan pa bang lumabas? Pwede mo namang iwi yung mga tirang pagkain dito. Pareho lang naman, di ba? Ang mga chef sa Cloud Palace ni-recruit ni Boss Lin, mga national banquet chefs mula sa iba-ibang bahagi ng bansa. Ang mga tirang pagkain dito, mas maganda pa kesa sa bibilhin mo sa labas, hindi ba? Zhao Kai, paano ka nakikipag-usap kay Zenbang ng ganyan? Toma SI Zhao Kai, si Tang. Pumupunta si Lu Zhenbang dito para dalhin ang tira-tirang pagkain. Oo nga, si Tang. Hindi mo pa ata alam, ngayon si Lu Zhenbang tuluyan ng nabangkarote, may utang na 200 bilyong piso. Buti na lang hindi mo sinagot ang panliligaw niya. Kung hindi, kawawa ka na lang kakain ng hirap kasama niya. Ang sabi mo. Nabankrupt si Zenbang? L'un général, baki kayo natatawa? Ang impormasyon na naririnig nyo tungkol sa laba, walang kaalam-alam ni Katiting. Anong ibig nyo sabihin? Ilang araw ang nakalipas, mayaman ang dumating sa lungsod natin at nalutas ang krisis ng Lin Conglomerate. Madali lang niyang napunan ang pagkalugi ng kumpanya ng Zenbang. Ano? May taong ganito, napunan ang pagkalugi ng Zenbang. Ilang daang bilyon yun. Bakit kaya ginawa yun na milyonaryo? Ang milyonaryong yun ay tunay na anak ng Zenbang. Ah, Pa, nandito na ako.
Nahanap ang 666 na kwarto. Si Papa ay Malapit na rin siguro si Mama. Itay. Naisen siya, ang laki-laki ng tatay ko. Saan na siya? Sayay 666 na kwarto kam. Siguro nasa ordinaryong kwarto sila. Kitang-kita na sanay ka sa yay na kwarto. Sakto lang. Hanapin na natin si Tito. Baba tayo para hanapin ang tatay ko. Simula ngayon, lilinisin na itong lugar. Kayo, Alice. Anong balak nyo? Pingi ka ba? Sabi ng kuya ko, umalis kayo. Naka-reserve, TNG Boscaw. Kung may utak kayo, Umalis na agad. Huwag niyo akong piliting gumalaw pa. alam mo kung sino siya? Siya ang ina ng presidente ng Lin Group ngayon. Lin Haitang, lakas ng loob nyo ha. Palisin ang taon. Ang ina ng presidente. Zinobe Azilin, kahit pinakamababang gastusin, EIE room pa rin ang standard niya. Ang ina niya, paano naman mapupunta sa ganitong simpleng kwarto, kasama pa kayong matatandang nangingialam dito at kumakain? Xiao Kai. Ikaw in charge sa security project? Paano pinapayagan ang ganitong sitwasyon? Pasensya na po, Lin. Hindi ko alam na may papasok dito. At tawag po ako ngayon pa ipaalis sila. Gusto mo pang tumawag? Hayaan mong tumawag siya. Ito tila darating na magandang pagkakataon. Sa ginawa niyong kunin ang isang ali para magpanggap na si Boss Lin. Kapag inireport ko to, siguradong angat ang buhay ko. Sinasabi ko sa inyo. Itong hapunan na to, tiyak na sa akin to. Ngayon ay nasa ilalim tayo ng anong balak nyo gawin? Mabuting isipin nyo ng mabuti. Kalalabazan? Gustong-gusto kong malaman yan. Ano ang magiging resulta? Lu Zhenbang, ang lakas ng loob mong hamunin sila. Lao Lu. Kalma ka muna. Hindi sila makikinig sa paliwanag mo. Hindi ba ito ang tamang pagkakataon ko para magpakitang gilas kay Lin? Gino. Ako ang manager dito. Nakareserba na ang kwarto na ito, pero pwede ko kayong hanapan ng ibang silid. Sana lang ay makituloy kayo sa ibang silid. Wala yan, si Kai talaga ang magaling. Zabi ka un. Sa ating lahat, siya talaga ang pinakamatagumpay. Tama, si Manager Zhao Tu, may pangalan sa Haicheng. Anong gagawin mo? Bad Montag siya sinapak? Ako ang manager ng Yunding Tiangong. Manager ng Yunding Tiangong? Sa paningin ko, ako si Liu Mang. Walang kwenta ka. Zeno Ziliumang? Ikaw. Ikaw pala ang kilabot, si Dagger. Bibilang ako ng 3. Kung hindi pa kayo umalis, ako mismo ang magpapaalis sa inyo. Malapit nang matapos ang oras. Kanina, ikaw ang may sinasabi, di ba? Sige, unahin kita. Narito na ako. Papa. Dart na AKO, Papa. Boss Lin, Kuya. hindi ikaw to. Alam ka o. Kuya. Sabiniya nandito daw tateniya. Bakit ka nandito? Boss, akala ka o. Magbibiruan lang kami ni Uncle. Anong nangyayari dito? Dainyo ba alam? Siya ang Diyos ng kayamanan sa Haicheng noong nakaraang araw. Lin Song. Kilala mo ako. Sa ating high city, sino ba ang hindi nakakakilala kay Lin Song? Anong nangyari dito? May tao. Na minamaliit si Tito Lumo. At may tao rin na hindi iginagalang ako bilang tita. Pagkakaintindihan lang. Hindi ko talaga alam ang pagkakakilanlan ng dalawa. Kung alam ko, siguradong di ko ito gagawin. Paano nangyari ito? Luzenbang. Kailan ka nagkaroon ng napakayaman na anak? Ito. Zhenbing. Siya ang matagal mo nang nawawalang anak. Tama. Siya ang Janakao.
Lu Haoyu. Sinbeng, ano ba talaga ang tunay na pagkatao ng anak mo? May konting pera lang, pero normal na tao. Zenbang. Single ang anak mo, di ba? Sakto. Single din anak ko. Pwede kayang mag-meet yung dalawa? Hindi na Kito. Keo girlfriend and I Lu Haoyu. Ano? Girlfriend ng anak ni Lu Zenbang. At si Ipa si Xiaolin. pa, sana yun? Hindi, ako ang matagal ng kaklase ng katay mo, matalik na kaibigan. Zenbang. Talaga siyang lumang kaklase ko. Pero hindi kami magkaibig. Zenbang. Anong nangyari? Naiintindihan, boss. Alagaan namin siya na maayos. Wag. Zenbang, yung 500 piso, ayaw ko na. Magka-class tayo noon, Zenbang. Mga tito at tita, baka lumipat tayo ng kwarto para ituloy ang kain. Punta tayo sa iyay na 666. Ako na ang taya ngayon. Zaklolo, tulungan niyo ako. Shenbang, salamat kanina sa panganib na sitwasyon. Pinrotektahan mo ako. Wala yon, lalaki ako. Dapat lang na ganun ang gawin. Mukhang may nangyari nung wala tayo na di natin alam. Ikaw ha, bata, ang lakas ng loob mong biruin si tatay. Tatay, walang ibang tao ngayon, kaya diretsahin mo na. Gusto mo BA talaga si Tita Lynn? Anak, ano yung pinagsasabi mo? Kanayo mo siya, wag mo siyang pazin. Hindi ka mamaloko, DBA? Ako. Sa totoo lang, gusto ko. Pero wala na akong pera. Wala akong kakayahan. Kailangan pa kitang iasa. Hey Naku, te, inaisip mo pa BA yan? Ang kumpanya, nabili ko na ulit para sa'yo. Kailangan mo lang itong normal na patakbuhin. Ikaw na ulit ang boss. Si Mr. Lu, bakit ka magiging mahiyain? Sa total lang. Oo. Hindi pa rin. Dahil itong si Yumeng, ayaw niya. Tama ba, Yameng? Anak, gusto ka rin sana. Hindi ba't lagi mong sinusuportahan? Mama, malaya ka magmahal? Umaisa ka pa na sana. Makahanap ng pangalawang asawa. Bakit bigla kang di sumang-ayon? Okay. Kung kayo ni Uncle Lu magpakasal, sige lang. Kung di ka sa ngayon, di magpapangalawang asawa si mama. Isa pa, matanda na si mama. Masaya na rin akong mag-isa. Ganito BA? Naintindihan mo na BA? Siyempre naman. Pwede na BA kang. Anong pwede mo? Ikaw talaga, nagpapanggap kang Ano ang alam KO? Halika rito. AKO. Masakit. tingnan mo, ganito ang anak mong pinalaki mo. Parang ikaw lang.